Okay, mayong gabi kanatong tanan sa atong mga kaigsunang Katoliko, di Katoliko. Ani ano sa kita karon aning tagnaa sa pagpamatuod na kining simbahang Katoliko. Mao gyud ni ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia. Sumala sa Biblia ug sa mga referensya. Anong ato ning pamatud-an mga kaigsunan? Aron ang mga tao masayod sa kamatuoran kay sumala pa sa bala kasulatan, kinahanglan ang mga tao masayod sa kamatuoran. O kini atong pagpamatuod mga kaigsunan, magbase ni sa Biblia o kining gitawag na tog mga standard nga mga reference. Kay ang simbahan sa Ginoong Hesukristo nga gitukod sa Jerusalem sa Mateo 16:18, aduna man ni kasaysayan og dili na malilong mga kaigsunan. Tugutin ko ninyo mga kaigsunan sa pagbasa sa Mateo 16:18, atong mabasa din kung basahon. Lingon ang atong Ginoo. King 18. Busa sultihan ko ikaw. Bro. Ikaw si Pedro og ibabaw ning bato tukuron ko ang akong simbahan. Og bisan gani ang kamatayon dili gayud makabuntog niini. Sa 19. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta idili usab sa langit. Ug ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab sa langit. Kining pagtukod sa atong Ginoong Hesukristo mga kaigsunan, mihatag siya kanang saad nga iyang ubanan ang iyang simbahan. Sa Mateo 22:20. Ug kining simbahan na mga kaigsunan, iyang pamulong nga bisan pa ang kamatayon di makabuntog nini. Kung ato ning tukion mga kaigsunan, kanus-a man ni nahitabo ang pagtukod sa atong Ginoong Hesukristo. First century nahitabo ang pagtukod. Karon mga kaigsunan, first century, and the present time karon sa atong panahon 2026 mga kaigsunan, giubanan gini ni Kristo. Mo nga kining simbahan nga iyang gitukod, iyang gisaaran nga iyang ubanan. Og bisan pagani kuno ang kamatayon di makabuntog nini. Busa mga kaigsunan, walay laing simbahan nga makasukad sa unang siglo hangtod sa atong panahon karon 2026. Buhi ang simbahang Katoliko kay gisaaran nga iyang ubanan. Wala mga kaigsunan, walay laing simbahan nga makasukad. Walay laing simbahan nga makasugod nga mga Kristyan nga reliyon. Kay daghan mga karon mga Kristiyano nga mga mitunga mga kaigsunan. Kung atong tanaw ng statistics mga kaigsunan, almost 50,000 estimated na mga kaigsunan. Pilting daghana karon mga relihiyon nga nagpaila nga mao kuno ang gitukod ni Kristo. Apan kung imong tan-awon ang history sa ilang simbahan, nagsugod raman di ay atong 19th century. Buot pasabot, magulang pa ang bitsin, magulang pa guys yung Adidas na sapatos. Muna nga kisunan, kining simbahan, ganong tinuod ang simbahang Katoliko, tungod kay kini nagsugod sa panahon sa mga apostoles, panahon sa atong Ginoo, kay siya mangyod ang nagtukod nini. Mabasa to na word for word nga si Kristo nagtukod og simbahan, og kini simbahan na gitawag og Catholic Church. Nganong Catholic Church man? Tungod kay ang simbahang Katoliko nga gitukod ni Kristo dili lang sa Israel taman, kundi ang simbahan ni Kristo muabot sa Roma, muabot sa Espanya, hantod gani miabot sa kinatumungan sa kalibutan. Tibuok miabot sa Pilipinas, miabot kay Katoliko man. Kuno gitawag sa Catholic. Kay ang meaning Catholic, Universal Church. Muna pagsugo sa atong Ginoo sa iyang mga apostoles, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan, og iwali niyo mga tuloy silang tanan, iwali sa tanang kanasuran. Meaning dili ng Israel, kundi para sa mga nasod nga midawat. O gani mga kaigsunan, pasalamat ta di atong 16th century naabot ang pagtulon ang Kristyanismo diri sa Pilipinas mga igsoon. Muna ang Katoliko masukad nato atong matultol nga kita gyud makadugtong sa panahon ni Kristo. Daghan mag-claim nga sila tinuod, apan di makapamatod.
Sayo lang kay pagpamatud nila silang baba pero wala sa ebidensya. Muna mga kaigsunan kay Biblia referensya man atong pagpamatud. Muna mukutlo ko karon og Philippine Ionic Nation. Usa ka prominente nga historian nga miingon diri siyang nasulat. Kini si Gregory of Side mga kaigsunan kung ato ni tanaw sa atong research napasidunggan gani siya sa mga sa atong nasod sa Pilipinas kung sa magingon din sumala pa sa banggitan nga historian nga si Dr. Sunasaide ang gingon din sa page 123 atong basahon mga igsoon ingon din page 23 Christianity spell greatest legacy of to the Filipino people, especially the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Christ in Palestine. Mga kaigsunan, nabasa na to mga kaigsunan kini nga libro. Kini nga Philippine Ionic Nation. Muna akong gingon mga kaigsunan nga naabot kita ang pagtong Katoliko sa Pilipinas. Kaya ano? So kung man gusto God panglakaw ka musti mo kalibutan. Onya karon mga kaigsunan kanang onya karon mga simbahan karon kay na may simbahan nga nagtukod sa Pilipinas. Nagsugod po sa Amerika. Muna kinahanglan atong timanan ning triple W. Who, when, where. Kinsa nagtukod, asa gatukod, kanus agi tukod ang simbahan. Muna siguro ang atong katbang karon nga atong amigo nga si Pastor James mabasa ba word for word, letra for letra, Roman Catholic Church. Akong mag-ana mga kaigsunan mabasa na sa Biblia. Muna karon mga kaigsunan atong pamatudan dili magay litra por litra lang. Kinahanglan man nato i-explain kay sumala pa sa balang kasulatan. Yun sa man ninyo pagsabot ang balang kasulatan. Una, mapamatuod ta karon mga kaigsunan explicitly o implicitly. Mabasa implicit, pwede po ito imply. Kaya kinahanglan pamatudan. Unsa pagpamatuod? Sumala sa Biblia, sumala sa referensya. Mabasa man gid explicitly sa referensya. Catholic Church founded by Lord Jesus Christ man yun. O gani. Nasa tayo magulat sa pangutanan natong amigo karon nga si Pastor James nga mabasa ba sa Biblia. Brad Jumel nga ang Roman Catholic mabasa ba sa Biblia. Pulaton to na ang iyang pangutana. Kay kabalo jud ko mga kaigsunan nga ang flowing ani karon. Mubasi ra sa word for word apan ang panudlo ni San Pablo ingon niya sa unang Korinto 3:6 dili lang sa pulong apan dili sa espiritu maghatag atong pagpasabot sa kamatuoran. 2 minutes. Bro, pila ka minutes bro? 2 minutes. 2 Okay, minutes na lang. Nanakoy 2 ka minuto o gani ato pa ning gamiton ning libros. Kano mi gamit matag libro mga kaigsunan sa DepEd. Kay atong gigamit mga kaigsunan kining libros mga DepEd book nganong ato ning gamiton mga historian book. Kay matawag man guni sila kanang standard references. Kay may standard references dili siya libros Katoliko. Example, nama ko'y encyclopedia pagidani sa nama ko'y encyclopedia dari. Babasa gid nga Katoliko gitukod ni Kristo. Tanang mo gamit man tani. Ang simbang Katoliko nay gitawag og Catholic Encyclopedia pero dili to na gamiton kay ngano klaro mang bias kung ato na gamiton. Apan dili ta mo gamit sa mga libro sa mga dili non-sectarian book, dili iya sa mga reliyon. Unsa man niya giningon sa International Encyclopedia, Roman Catholic Church. There are two equally valid definition of the Catholic Church, comparable to the twofold nature of Christ, Jesus Christ, its founder. Dili mga libros Katoliko. O atong mapamato na gagamit magali dahil sa mga estudyante, ito nyo sila mga professor, mga contributor, dahil mga contributor na yung encyclopedia, dili kay usara kundi 1,000 ang mga contributor ani. Muna may gamit ani kay dili man ni libros Katoliko. Muna mga kaigsunan, mabasa nato sa mga encyclopedia, mabasa po nato sa Biblia nga ang Katoliko iyan ni Kristo. Tinukod ni Kristo mga kaigsunan. Walay laing simbahan nga makasukad sa first century hangtod karong panahon na kundi Katoliko lang. Kung magulo na mo nga naisakto nga simbahan, tanawa o sa ang history sa simbahan
Okay, daghang salamat og mayong udto kanatong tanan. Anda mo sa pangutana ni Pastor James. Naba kay kwan bro. No, giweb na nimo. Pila ka minutes? Wala na. Bagting na. Okay. Okay, ako sang isit og balik ang time ha. Sa isit ka na ko. So 7 minutes na no? Ang inyong cross-examination? Okay, natapos na ang pagnigar sa afirmatibo sa iyang pagmamatuod nga ang Roman Catholic Church mao ang gitukod ni Kristo sumala sa Biblia og referensya. So karon nga taknaa mga higala atong isunod ang kaning maisugol nga pagpangutana sa atong igsoon nga si Pastor James Otsua sa pagbungkag sa gipahayag sa atong igsoon nga si Brother Jumel Baluria usa ka Catholic faith, no? Faithful Catholic. So Pastor James, andam na ba ka sa imong mga pangutana? Basin niya pa itong dugangan itong iyang presentation bro, padugangin. Ayaw na kay kuan man ta naman tay balaod nga gisunod o natay time nga uyunan ninyo. So dili lang ta mag kuan sa atong giuyunan nga time. So ikaw Pastor James, ready na ba ka mangutana sa pagnigar sa afirmatibo nga iyang pamatud-an nga ang Roman Catholic Church mao gitukod ni Kristo sumala sa Biblia og referensya? Andam na ba ka mangutana? Palihog lang ko og kusog sa imong tingog or iduo lang imong speaker sa imong ba. Layuman. Madunggan ba ko? Sige, Pastor, klaro. Okay, andam na ba ka mangutana? Andam na. Pastor, go. Ikaw, Brother Jomel, andam na ba ka mutubag sa iyang pangutana? Andam na, Mr. Moderator. Okay, kung magsugod ang imong tingog, Pastor James, mo pagsugod sa imong time. Okay. Ano ang pangutan na bro? Igamit mo ang Matthew 16:18. Nga si Kristo gyud nagtukod gyud og Romano Katoliko diya sa Matthew 16:18, sakto ba? Okay. Sakto Pastor James kay kining pag-ingon nga Katoliko Pastor James abot man gina sa Roma og sa kong presentation ganina imo nga nagtukod si Kristo sa simbahan Katoliko. Asa Pastor mo explain sa Pastor? Moderators time kaning while gatubag ang both side paabuton sa nato ang paghuman sa iyang tubag with 1 minute dayon ayha mo tingog 30 seconds sa siguro bro. Moderator. Pila? 30 seconds lang para di kayo dugay pod para po dagan pangutan sa Pastor. Sige. Sige, otro ha imong pangutana Pastor. Sige. Ako John. Gigamit mo ang Matthew 16:18 nga si Kristo nagtukod og Romano Katoliko diya. Sakto? Yes or no? Okay. Tubag na ko. Sakto ko Pastor James. Okay. Kay Yes. akong tema Pastor James sa wish ko. Categorical to bro, categorical yes or no ra. So sakto. Dili, wish na Pastor. Dapat ko 30 seconds. Ang categorical Pastor. Objection ko Mr. Moderator. Yes, una objection? Ang categorical magula ni Mr. Moderator, mitubag ko tapos na may 30 seconds nga explanation. Mo explain usa ko? Siguro. Okay, so moderators ruling sumala sa ato ang afirmatibo nitubag siya categorical dayon naman tay kaning after sa categorical nga pagtubag natay explain nga 30 seconds. So palihog lang ko Pastor James nga human sa pagtubag niya o categorical nasa 30 seconds dili sa kamutingog ana nga time sa iyang pagtubag. So dili ka pwede tapaw unless na lang mao man ang iyang time sa pagtubag. So napaka 30 seconds.
Bro, Napaka-testigan sa Moderator. pagtuba, Brother Jomel Valoria. Bro, ipa-object sa si Pastor James, ipa-object sa. Okay, unsay objection? Dili, wala ko objection. Ako lang ipabalik ang oras, mangutan na ko Godro kay para kuan. Okay, ang oras, Ibalik 6 mo ang minutes oras, and bro. 11 seconds ang nabilin sa inong oras. Sa Dili, cross examination. lang ang kuan. Ibalik lang ang oras bro sa kuan. Us muna ko ang pangutana, ibalik lang ang oras sa 7 minutes. Ikaw, afirmatibo, willing ba ka nga ibalik ang oras sa 7 minutes? Ayaw na siguro kay kanahagan nakatubal ba ko ganina god. Ako na wala mo ko na kon tubal ko ganina. Dagan na sa pastor. Okay, rolling time. Sukad-sukad sa debating wa tay balikay sa oras kung ang oras nagdagan pasabot nga dili na siya pwede ibalik pa. Kay Kasi naging mo moderator ayaw pagbuot-buot ba? Ayaw pagbuot-buot. Moderator's Ingon time. na nila siya. Pwede na siya, moderator. Dili na to ibalik. Dili moderator ingon na ni naghangyo raman ko nga pwede ibalik. Ano ni siya? Bali. So, ang affirmatibo wa ni sugot. Kaya ang akong oras man gud ingon na niyo. Ang akong oras man gud halos nahurot na wa pa koy nakuan. Wala pa koy napangutana. Naunsa man? Nakapangutana naman ko ka Pastor Nakapangutana James. ko pero daghan ang imong isulti. Nakapangutana naman ka palihog lang ko sa moderator Pastor James. Bro. Jomel ingon na niyo lang. Ay bro, asa bro. Stop bro, isa binaw sa ko. Basta gali mo object bro, stop ang time na bro, dili na palayon bro. Oo, okay, stop na ko. Stop ang time. Basta objection, stop na bro, dili na magdagan. Basta objection. Objection gani. Ang oras na po. Napa kay 6 minutes and 11 seconds, nag-stop Oh, ang imong oras. stop mo na siya, Pastor James. Sige. Yan na sa So, debate. Pastor, palihog lang ko nga isip nga moderator ninyo, dili umuruling ang moderator ayo sagsapaw kay kaning dili mata maghuman kung dili na to ni kaning asikasuhon ang inong tanang nga objection o musupa ka sa ako. Ang ako dili wala tay bayasa ang debate kung magdagan ang oras never na sa ibalik kay nakapangutana naman ka unless na lang nitugot ang atong affirmatibo mao nang gipangayo na akong affirmatibo kung willing ba siya nga ibalik ang oras og siya wala ni dawat nga pagbalik sa oras kay nakapangutana na ka og nagdagan na ang imong oras. So, ibalik na ko ang imong pangutana Pastor James na kay 6 minutes and 11 seconds. Pangutana. Okay. Ang Mateo 16:18 gigamit nimo. Sigurado ba gyud ka nga si Kristo ang nagsulti ana bro? Yes or no? Yes. Ako basa ang Biblia. Ikaw si Pedro, ibabaw nining bato pagatukoron ko ang akong simbahan. Maski pag nasulat na sa libro ni Mateo, apa nagpapamulong diha si Kristo may namulong nga ikaw si Pedro, yang giingon si Pedro, subject si Next Pedro. question. Next question. Kung mabasa na ko bro, nga kanang Mateo 16:18, dili si Kristo ang nagsulti ana dawaton nimong pildi ka. Okay, challenge question Mr. Moderator. Okay, challenge question. Isulat yang challenge Mr. Moderator, isulat yang challenge. Sige lang, Okay, basahon lang niya. wala ko'y ballpen nga gigunitan karon pero na hibawan na ko yan challenge nga actually kaning ruling nga ang debate ninyo is dili ipamatuod ang Mateo 16:18 nga si Kristo ba or dili si Kristo ang nagsulti. Ang inyong debate nga gikasabutan pamatud-an sa affirmatibo nga ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. So Correction dawaton lang sa moderator yan. Moderator, please lang. Correction ng pagkagamaya, mali ng imo. Inunani na siya. Iyahang gigamit ang Mateo 16:18. As for support, there's dito siya ang stand. Now, ang ako ang purpose ni is bubaon. Now, ang ako ang challenge ingon ani. Kay sigurado man gyud siya nga si Kristo ang nagtukod sa Romano Katoliko base sa Mateo 16:18. Now, ang ako ang challenge ingon ani. Kung mabasa nato nga ang Mateo 16:18 dili si Kristo. That is related, Mr. Moderator.
That is related. That is within the context of the topic. Kung mabasa na ako, nga dili si Kristo ang nagsulti Okay ng na, Matthew okay na. 16:18. Okay. Dawaton ba nimo nga Alam pili ko ka? ang point. Objection ko, Mr. Moderator. Objection sa ako, Mr. Yes. Moderator. Counter objection, counter Ako objection. sa klaro, Mr. Moderator. Asa man nilabas ako, Mr. Moderator, sa libro, asa man, Biblia ba na? Sa Biblia. Sa Biblia. Sa Biblia na, kapitulo, versikulo yun. Oo. Sa niyo, Oh. Okay, Ah, alternatibo ni dawat baka sa challenge niya nga iyang either sa ako ang side isip nga moderator dili man ni mao ang inyong gikasabutan kay ang inyong gikasabutan pamatud-an nga si Kristo ang nagtukod sa simahang Katoliko sumala sa Biblia ug referensya wala man sige. sabot. Pastor James, isip nga moderator, allowed me to speak my opinion as a moderator, as ang nagdala sa inyong debate o ni-guide sa inyong debate. So nakita Ayaw natin natin, na dili Mr. naman Moderator, mali na imong gihimo, Mr. Moderator. Nag-comment-comment naman kayo palihog lang ko, Mr. Pastor. Moderator, ayaw pag-comment-comment din na. Ang imuha din na Palihog lang ko, paminaw ta. Yes, ano, Pag-comment hanaran ta, ko, moderator. ka. Palihog lang ko, Pastor. Nga, ang Bro, alam bro. Mateo 16:18 kung si Kristo daw, dili si Kristo ang nasulti. Pero akong kamutan noon ang atong afirmatibo kung dawaton ba niya ang challenge. Okay. Oh. Ala bro, para ala na lang, dili lang nato na siya, mapildi man gud siya kung dawaton na, dili nato dawaton para dili po mapingis sa mga tao. Pingis kayo kay wala gigibasa, dili nato na dawaton yung challenge para di mahuman. Kay mahuman man Okay. kung ato dawaton, dili mo sa makabasa na gud. Dili dawaton, pastor. Ano na, kinahanglan ka dawaton gyud na nimo, bro. Kay nagpamatuod man gud ka nga Mateo 16:18. Ingon na man na mo man Iyagi sa moderator, palihog. Pastor James, iyagi sa moderator. Una, dili ta mo komentary ha. Kung na may mga objection, iyagi sa moderator. Unsa pa may pulo sa moderator o dili nyo iyagi ang inyo ang Sige, sige Mr. Moderator, ingon ani. Pinahanglan gyud na niya nga dawaton kaysa debate man gud ingon ani. Ang iyang pinaka-strong point ingon ani 16:18 man gud. So ako gyud nang share gubaon ka ng 16:18. Kung mabasa na ako sa Biblia nga kanang Mateo 16:18, dili si Kristo ang nagsulti niya nga. Dawaton ba nimong pili ka? Imo man imo Okay. kinahanglan dawaton na niya, dili pwede nga di na niya dawaton. Objection ko, Kinahanglan Mr. dawaton na Moderator. niya. Okay. Objection, Mr. Moderator, para makasabot si Okay, pastor, last Mr. objection Moderator. na ni ha, wala na mo tingog ha. Basta Okay. murulit Ana man sa Pastor James, lumina Pastor James ha. Murag di mo kay kagamog debate, alam lang debate Pastor James. Imong trabaho karon mangutana. Ayaw pag-vote sa imong kontra kung unsa ito ba kay mangutana man ka. Atay karon ba kay namatay rules wala tay moderator karon. Mr. Moderator, nagamit siya diretso sa ako ang pangalan. That is ad hominem. Di ka Okay. kaibalo, di man ka kaibalo makigdebate di ay Valoria, di man ka kaibalo. That is ad hominem already. That is Okay. ad hominem. Of the meaning at ang personal. Ang meaning sa ad hominem at ang personal, nakita na ko nga wala may ad hominem sa both side. So, wala lang tayo mas good to ad hominem. Ay, ad hominem. Ay, ayaw magpataka diyan, Mr. Moderator, na ad hominem. Nag-ingon siya, di man di ka kahibalo makigdebate, Pastor James. So, that is ad hominem. Ad hominem is atake personal. Like, buwang ka, That is personal. My name has been mentioned. ad hominem. Mr. Moderator, my name has been mentioned. Naugok naman kayo, ana. That is ad hominem already. Wala ko na yung ugot pastor. Kung mauna mong pagsabot sa ad hominem, imo na Yes, katungod personal. sa pagsabot sa ad hominem. So, unsa man gyud magpadayon ta sa debate? Maminaw mo sa moderator o dili mo maminaw Kinahanglan sa nga dawaton niya moderator? ang akong challenge. Kinahanglan nga dawaton niya ang akong challenge. Kaya man gigamit ang Mateo 16:18 nga si Kristo gyud daw kuno. So tinuod gyud na ngayon gibarugan si Kristo gyud daw kuno. Mateo 16:18. So ang akong challenge, ako man ang gubaon. Kung saan ako pagguba kung dili niya dawaton. Kinahanglan dawaton na niya. Akong basahon kung mabasa na ako sa niya nga dili si Kristo ang nagsulti ng Mateo 16:18. Dawaton ba niya nga pwede siya? Ano ra na siya? Kinahanglan Okay, nga moderator, dawaton niya. murag nagkasapaw, murag dili naging makasinabot. Ani na lang Pastor James kay ang atong afirmatibo niingon naman siya nga dili niya dawaton aron mahuman ang debate. Ani na lang ang iyang pagdawat himuan na lang nimo as a negative stand i-apply na lang nimo na as nga ikaw na ang mubarog. Sige, sige. Kasi mas tayo. So naa pa tayo 5 minutes
Ang ako lang ba is maminaw ta sa moderator kay dili ta mahuman ani og dili mo maminaw sa moderator ug ako nga moderator stricto ko sa pagsunod sa balaod. Dili ko stricto sa dili ko ga base nga katoliko ba kog dili. Ang ako is balaod yun. So, naabot tayo 5 minutes and 33 seconds nga nahibilin. So, palihog ko pangutana Pastor James. Ato na pud ko sa kuan. Sa referensya niya. Ah. Bro, kanang Ay. imong referensya kinsa naghimo ana Ginoo tao? Yes or no? Okay. Objection. Okay, objection. Mr. Brother, kinalan i-reconcile ang pangutana kay ang pangutana Mr. Brother, wag ginawa kay yun siya. Unsa ko naghimo ani ako referensya. Ginoo o tao, yes or no? Mas maita Mr. Brother, iklaro yung pangutana kay murag di man na categorical yung pangutana yung yes or no sa may yes or no ani. Ginoo o tao. Kung Ginoo, yes, ana na siya. Unsa? Iklaro lang. Sige, hinani na lang. Diya sa imong referensya kinsa naghimo ana Ginoo o tao? Okay, tubag. Tawo nga ang kaalam gikan sa Ginoo. Unang Korinto 1:24 si Kristo ang kaalam sa Dios. Og nasa Isayas 66:2 mingon ang Dios, ako kining tanang butang. Kining Objection moderator. Wala na. Ang akong pangutana bro, ingon ani. Ang akong pangutana diha sa imong referensya kinsa naghimo Ginoo o tao? Ana na. Okay, Objection, moderator's time. Pastor James, nakita nako nga nitubag siya og tao. categorical. O tao ang nadunggan sa mga manonood karon og sa ako nga moderator nadunggan ako nga nitubag siya og tao. So palihog po ko paminaw sa iyang tubag aron dili na Putubag ko Mr. Brother, isa pawan ko niya. Sakto na, kay tao mo ka. Dili napa kay 10 seconds nga nabilin sa pagtubag. 10 seconds. Okay. Brother Dubel. Isayas 66:2 timan ni Pastor James, ang tanang butang iyas Ginoo. Kining referensya nga gamit ako, libro nga butang ni. Ingon ang Ginoo, ako ang tanang butang sa Ginoo ni. Next question. Kung mapamatudan ako nga kanang imong gibasa karon sa Isayas, dili na siya mao dawaton imong pildikan. Dali na ko dawaton kay dili ginamao. Tubag ko sa nawa. Dili na ko dawaton kay imo pagsabot sa Biblia Pastor James out of context. Isayas 66:2 mingon ni ay sasapa objection ko Mr. Moderator. Okay, objection. Mr. Moderator, ang akong katbang Mr. Moderator, ayan trabaho mangutana, akong trabaho pagtubag. Muhangyo lang ko sa tong negatibo Mr. Moderator nga maminaw sa tubag, kay maminaw man ko siyang pangutana. Okay, so palihog ko negative stand nga while gatubag ang ato ang afirmatibo, likayan nato ang katawa, likayan nato ang pagtingog-tingog kay panahon man niya sa pagtubag ug panahon pud nimo sa pagpaminaw. So kanang mga katawa-katawa iagi na dito sa imong pagpresenta sa imong negative stand. So kung nitubag siya ayo sa og sapaw aron nga maklaro sa katawhan ug maklaro nimo ang iyang tubag. So napakay nabilin nga 10 seconds Brother Jomel Valoria sa imong pagtubag. Go Okay. ahead. Mingon ang Isaya 66:2 ang tanang butang ako. Butang man ni dili. Butang mo jud siya. Ini butang ni referensya mi. Iyas Ginoo ni. Ang tao na nagbuhat, Next question. nagisugos Ginoo. Next Kung question. mabasa na ko, kung mapamatudan ako nga kanang imong gigamit lang nga bersikulo, mali nang imong gibasa. Dawaton ba nimong pildikan? Dili tubag ha? Dili. Ano man? Di ko mapilis ka matuoran kay ako nagitubag. Ay, ayaw Inaw kayo. Bakang dawaton ba nimong Mr. pildikan? Yes or no? Dawaton ba nimo? Warning for Dili lagi. pagsapaw-sapaw Pastor James. Warning for sapaw-sapaw. Natay moderator kung nakay objection iagi sa moderator. Dili ka mosapaw while katubag ang ato ang Mr. Yes. Moderator, dawaton ba niya? Mo na siya kung mga tanah, yes or no? Dili lagi. No, lagi lagi. Dawaton ba niya? nadunggan ako nga ingon siya dili niya dawaton.
So palihog na lang sunod, ko. basta din na daw ato. Ang iyang pagtubag og nakita nga kasayupan dad-a sa imong pagpresenta sa imong negative stand aron mahumanta ani. So ayaw sa sapaw, well gatubag siya. Kung wala ka uyuni sa iyang tubag, pwede nimo sa dad-on sa imong pag negative stand. Okay ba? Nasabtan ba both side? Yes. Ingon niya, ang iyang oras. Ingon na ni Indonesia, humana siya nag-explain ang iyang himuon pagtubag sa atong pangutana. Magtubag siya, mag-explain naman ni noon. Kinahanglan makahibalo kung mutanawa na Mr. Moderator ha. Okay, moderator's ruling kuan kaning night naman tay sika naman tay time nga gisunod mutubag siya tapos nasa 30 seconds nga balaod nga sundon kung mahuman ang 30 seconds ay pa ka maka next question so dili ka makabuot sulod sa iyang 30 seconds kung unsa iyang buhaton kung nitubag sa categorical question sa imo kung wala atong badlongon nga wa sa katubag kung nitubag sa categorical question og dili na ka makabuot sa unsa iyang angay itubag kung nakita nimo nga sayop ang iyang tubag dad-a dito sa imong pag negative stand. Sige. Okay ba? Sige. So wala Okay, niya daw ato na pili ka 3 minutes Moderator. and 57 seconds. Tubag sa ko. Mr. Moderator, wala niya daw ata. Mr. Moderator, wala niya daw ata. Ha? Wala niya daw ata. Wala niya dawata. Okay. Kaya basta wala niya daw ata. So, magklaro naman gano'n sa mga tao. Okay. Next Karon na question. po. Brother Jomel, wala ba nimo gidawat ang iyang gipangutana? Okay, mutubag ko. Sige, Dili, kanong dili, sakto akong gigamit nga bersikulo. Ang ingon din ako'y nagbuhat sa tanang butang, busa ako kining tanan ang nagingon ang Ginoo. Ang akong gigamit butang man eh. Tao nagbuhat lagi ani, pero ang tao nga gitaga nagbuhat ay gikan sino? Unang tubag. Sunod pangutana. Ang pangutana. Basta kay konfirmado nga wala niya daw ata. No? Objection ko, Mr. Moderator. Objection ko, Mr. Moderator. Unsay objection? Mr. Moderator, sa debate magod Mr. Moderator, kinahanglan mo trabaho sa ang matag usa na trabaho mangutana o mutubag. Bawal gig mangomentaryo Mr. Moderator. Depende na niya kung siya nay mo babarog karon o pagsupak sa akong tema. Kaya akong trabaho Mr. Moderator, mutubag, iyang trabaho mangutana. Mao ra gid na ang iyang matayanan, mangutana ra gid siya sa kuha karon. Okay. So, moderator's time. So, Pastor James, nakita sa afirmatibo nga nangumentary ka. So, palihog balik. Kaya na to ang nangumentary kaya napamanta sa panahon sa Objection, pangutana o Mr. tubag. Moderator, objection. Ugok man di ni siya. Ha? Wala ko nang Okay. komentaryo ang akong giingon. Ad hominem. Ang akong Ad hominem pala si Mr. Moderator. Wala ko komentaryo. Naunsa man ka. Wala ko nang komentaryo ang akong giingon. Klaro nga wala niya dawata. Mauro man akong ginaingon. Ha? That is So, confirmation. moderator's time, palihog. Labad ang ulo. Juan, ayaw gamita ang pulong ugok kay it's called ad hominem. So, palihog lang ko nga itong mga Ayaw pag inugok pa, Mr. Moderator. Ayaw pag inugok. Ikaw na yung mong ugok karon. ad hominem. Consider Mr. Moderator. Mr. Moderator, ako kung dito na. ad hominem. Mr. Palihog Moderator, Pastor James. Be a professional Kung gamit debater. ka, Mr. Moderator, o pangalan, that is Ito. ad hominem. Which that Pastor qualify, ngayang gigamit ang ako ang pangalan ganiha. Pero wala nimo siya kiingnan nga ad hominem, ugok man di ay ka. Basta mo gamit na ganing isa ka pangalan, Mr. Moderator. That is ad hominem. Ayaw pagpakita sa mo ang kolor. Sige, padayo. Ad hominem. Meaning sa ad hominem, attack personal. Attack personal. Yes, attack personal. Pero ganihan, igamit siya sa akong pangalan. Wala kami ingon nga ad hominem siya. Be a professional debater. This is not merkado nga na maligyatag isda-isda lang. Be a Hello, professional debater. Paminaw sa Hello, moderator. Now, you accept that you made mistake. Okay, paminaw sa moderator kaya nga atong gibuhat dire naningkamot ko nga masubay mo sa saktong debate. So kung na Lagi ikaw sa ang naman ka. moderator, pituhon Ganihan, ng igamit moderator. siya ganihan, Mr. Moderator.
Mr. Moderator, pamatias ako. Igamit siya ganyan, i-attack siya sa ako, personal. Di man niya kakaibalo, Pastor James. That is ad hominem. And you did not react in that opinion, Mr. Moderator. And now, ang imong gisulti, siya nakabantay, matod pa nimo, siya nakabantay. Mr. Moderator, may no say ang kay Mr. Moderator kay violation na sa ato role sa debate. Because that is wrong. If you have to moderate, then you stay neutral. Ano mo, Mr. Moderator? Mali na nimo. Akong video na ko ba kayo sige basi i-delete niya ang live ako ning ikuan kay sige saban puta na Dili lang na pwede. Ganun i-delete man nga wala man kanig dawat gani sa imuhang sa ako. ay i-delete Both side. Mubiya ko sa pag-moderator or gusto din nyo nga magpa-moderator ko kaya dili man mo maminaw sa ako ang asa moderator. Mr. Moderator, dili na ka mag-moderator, undang ang debate, magdili na ka Mr. Moderator kay wala dili na ma-regulate nga walay moderator. Ako ng panahon, ayaw pagbiya, kaya ako ng panahon karon. Sige, i-return na po ang akong question. Kaya dili man ka mo dawat sa challenge. Kaya mapildi man ka, sige, ibigay ko na. Pastor Jem, palihog kog pugong sa imong kaugalingon. What if, whatever you're saying in the affirmative side, dadaanan dito sa imong negative stand. Ayaw gamitan diri sa karon kay naman sa panahon sa pangutana og tubag. Kung unsay nakita nimong sayop sa affirmative, dadaanan dito sa negative pag imong stand. It was your fault, Mr. Moderator. I have noticed that I have you a attacked me right to personal. explain because I'm your moderator. Na, he attacked me personal and you react nothing. That's not, ang pag-ingon nga di kagabalo mo debate, that's not their opinion. Dili ko sa He mentioned my personal name. That is ad hominem, Mr. Moderator. No, He that's not mentioned my ad name. hominem. Ad hominem is mentioning other name, attacking personal. Ang ad hominem, brother pastor, ang ad hominem, Ay, nag-debate, moderator. ugok, that's called ad hominem. No, it's not. No, it's not ad hominem. As long as there is no name mentioned. Pero ang iyang i-mention ay ako ang pangalan. Noon sa man ka. Sige, ako na panahon. Ako nang ibang ako ang question. Sorry to tell that nga napasay nabilin nga consume ang iya pang nabilin nga time do na pa sa 3 minutes and 30 seconds. Palihog kog pugong sa imong kaugalingon, Pastor James. Kung nangusog na ka nang rusunada na ka palihog kog pugong kay naa pa man ta sa panahon sa pangutana og tubag. Inani na si Mr. Moderator. Ang ako naging ina-complain ingon ani. Gani he attacked personally. He used my name. It was not only a personal opinion. Stop saying ad hominem. Dili pwede, Mr. Moderator. Dili pwede nga moderator ka. Pagkauman, dili pwede nga moderator ka. Aron mahumantay both side, doon na mo'y warning nga attack personal, do not allowed. Dili na to i-allowed ang attack personal ha. Both side, warning mo both side. Sige, ako na panahon. Wala pa naman. Pagpugong sa Pastor James kaya napatay 3 minutes and 30 seconds na bilin. Kung sa imong kaugalingon, kabalo ko nga kanang gusto na ka mo pabarog sa imong side pero napamanta sa panahon ay kaduang na ang Mr. Moderator, kaya ko correction. Pangutana og tubag. Mr. Moderator, don't accuse me. Don't accuse. Because it's wrong. Yun namin lang siya. Gusto na ko nga mo pabarog. Tungod kay dili na siya mo dawat sa ako ang challenge. Buti pa sa bot. Dawat na niya nga pwede na siya ng area. So ako na. No. Maliban na lang muingon ang atong affirmative nga dili na ko motubag. Kana pwede na ka mo proceed sa imo ang stand. So, ano lagi Pastor James ba sa debate lagi kung nakay categorical question, kung tubagon na categorical question, kung natubag og categorical na, ayaw na pagbuot unsa iyang itubag next. Kung nakita nimo sayop ang iyang pagtubag, dad-ana dito sa imong negative stand. Ikaw man ang nagpamali, Mr. Moderator, kay wala nimo siya badlungan. Unsa man ka? Kasi wala ba kung nakita nga pagsupak iyagi sa ako moderator time wala na tubaga ana kaya atong suwayon ayaw himua og kaning
na maligya tag isda ang debate kay maulawan ta sa mga tao. Mali na, Mr. Moderator. Mali nang imuhang gihimo. Nagklaro Padayon mo, tayo. dili. Mr. Moderator, klaro kayo imong kolor. Sige. Ako na. Ikaw na. Eh, pag ako na, kaya na palagi 3 minutes, Pastor James. Ay, pag Pagsugot sa parliamentary rules, natay rules nga gisunod, kung mapanahuman ang time, ipahuman ta ang time, ayaw sa kisik-kisik. Nasayod ko nga, gusto na ka mo dipinsa sa imong pagbarog karon, gusto na ka mo barog, pero napamantay kaning time nga nabilin, palihog ko nga human na nato. Ayaw lagi pag-akusan. Ngano nga gusto na Ako ko yung mo moderator, ako nakabalod na agad ninyo, Nagili ka mo kaya daw sa akong challenge sa mga. di mo tama human mo, Pastor. Magkatakusan mo kay access mo dito nimo. Just let me know what to do. Don't give any comments daw sa man ka. Mali na siya, Mr. Moderator. Pastor, kaning ang atong kwan ba debate, this is a professional argument. So palihog ko isubay sa imong saktong pamatasan ng atong debate. That is your own opinion based on your stupidity. This is not my own opinion. This is how you show your attitude. Yes, because of you. Because you show your character, your inclination. No, I'm your moderator. And as a moderator, I have right nga padlungon ka kung nakita na ko nga nasubraan na ka. Kadi man ta mahuman ani. Yes, I know. But Okay. but previously, Nasayod na ta. So padayon ta. Next pangutana. Napa sa 3 minutes and 30 seconds. Next pangutana. na siya. Ni sugot na siya nga ako na. Affirmative stand, gidawat pa nimo nga sugot mo ka nga siya na mo stand. Okay, ayam nang katungod Mr. Moderator nga mo ribat na siya. Iyam nang katungod watay mahimo kung wala na siya pangutana. Okay, Kaya so ako tubag na ko. Ako ni daghan tog pangutana, Mr. Moderator. Di man siya mo tawag sa pangutana na kana pa man sa 3 minutes and 30 seconds. lagi. Dili man siya mo kuan. Dili man siya mo dawat sa ako ang challenge. So gawas lang kung promise ka sa ako nga imo siyang pressure mutubag siya sa akong pangutana. Itubag lagi sa imong categorical question. Nitubag siya pero dili man mao. Categorical question. So kung nitubag sa categorical question, ayon na pagbuot kung unsa pa iyang itubag. Mali dagang naminaw, mali ang tubag. Unya wala kay ginahimo naon sa man kaway. Kung nakita nimo mali, negative stand dad-a sa imo ang presentation. Muna na siya karon. Ako na ang nag-present. Okay, ikaw na mag-present kay ni allowed naman ang kuan, ni dawat naman sa nga ikaw na mag-present. So ato ning set and time. Ay sa 10 minutes. Okay, negative stand. Kung magtigog ka, magsugod ang imong oras. Okay. Okay. Yung natin na matutunan ka. Sugod ako. Sugod ako. Sugod ako, Mr. Moderator. Yes! Kung magtingog ka, mag-consume imong oras. Nagdaga na imong oras. Sige. Yung ano na. Yaman kong gigamit niya Matthew 16:18 nga si Kristo gid kuno ang nagtukod sa Romano Katoliko. Ang akong pangutana, kung mabasa nako nga dili si Kristo ang nagsulti niya ng Matthew 16:18 dawatan ba mo ng pildi ka. Ato pa niya, dili daghan kayong mga alibay-alibay, dili siya madawat. Matod pa niya pildi daw kuno ko kung natubag siya. Minaro man na siya. Kung tinuod nga pildi ko nganuhan niya dawatan. So kaibalan na mo ni ana. Unang-una, ang Matthew 16:18 nga gigamit sa mga CFT sa Romano Katoliko, nga dili daw kuno nga si Kristo daw kuno nagtukod sa Romano Katoliko, mali ang ilang pagtuata. Unang-una, dili si Kristo ang nagsulti ana. Muna kahangalan sa mga nagatudlo nga si Kristo ang nagtukod silang simbahang Romano Katoliko. Unang, ikaduhang mag-exonan mo, ang kanang pulong nga pagtukod, that is referring into building.
Repairment the building, not a constitution. Yeah. O kay kung nidawat pag gani sa akong challenge, gani harang tilde. Dili siya mo dawat. Nya medyo doon ay problema gamay sa moderator. So yung nani na siya ang problema magkaigsunan ko. So Matthew 16:18, yung nani na, to you Peter, and on this rock I will build my church. Unang-una, kanang pulong nga I will, that is future tense, wala pa na siya natuko. I will, pagkatukuron pa lang, karon. Gihingan na nila Romano Katoliko na. Unang-una, kanus aba manod na ang pulong nga Romano Katoliko. Kanus 18th century namog na ang pulong nga Romano Katoliko. Yun sa nila pag-una-una, mga kaigsunan ko. Munang dili maayo nga magpumot kitag bakak. Unang-una, sa Matthew 16:18, wala gisulti ni Kristo nga siya ang nagtukod sa Romano Katoliko. Yun kay makita diya. Kaso lang, doon na sila ginahimo nga bugos nga Biblia. Nakitaan man na. Nakoy file gigamit na talibong confraternization. Gigamit na talibong. Wala sila kay balong nga doon ay original, pagbasa sa original. Nakitaan nga bugos ang ilang Biblia ang gigamit. Idugang-dugangan nila. Matod pa sa Biblia, ayag dugangin. Deuteronomy chapter 4 verse 2, ayag dugangin ang pulong sa Ginoo. Pero ang gihimo nila, ginadugang-dugangan. Si Kristo daw puno ang tag-iya sa Romano Katoliko, si Kristo daw puno ang nagtukod. Pero mamatay na lang sa pagpinangita nila, wa kay makita nga si Kristo ang nagtukod sa Romano Katoliko. Wa gyud kay makita. Gawas lang dito sa kanang ilahang Biblia nga bugos. So ang Matthew 16:18 kaigsunan ko. Dili na siya pwede gamiton nga si Kristo ang nagtukod sa Romano Katoliko. Unang-una, yung na siya. Si Kristo, matod pa nila, 33 AD daw natukod ang Romano Katoliko. 29 AD, si Kristo tuwa na sa langit, misakan sa langit. So dili si Kristo ang nagtukod sa Romano Katoliko. Mga kaigsunan ko. Karon, gamit sila ng referensya. Kung mag-isip ko ng referensya, ang Biblia mo ay gamiton. That is the reference na ginaingon sa Biblia, mga kaigsunan ko. During the time of Christ, naanay pulong sa Ginoo. Pagkahuman, tinukod daw sila ni Kristo. Pero tuwa nagtuo sa sinulat ng sa tao. Yeah? Kaya kung gidawat pa nga kung mabasa na ako sa Biblia na dapat natong tuuhan ang gisulti sa Ginoo dili ang gisulat sa tao. Yeah? Magani harang hindi kaso lang medyo na problema gamay. So yun na siya mga kaigsunan ko. Okay? So ang Matthew 16:18 dili na siya pwede magamit sa Romano Katoliko. Igamit po nila ang kanang Matthew kapitulo 28, versikulo 19-20. Dili gyapon kay ngano, wala man ni sila nakahibalo nga dunay duha ka klase nga Katoliko. Wa sila kahibalo nga dunay duha ka klase nga Katoliko. Unang-una, ang gitukod ni Kristo dili simbahan literal, dili relihiyon. Ang gitukod ni Kristo diha mga tao. Mga tao ang gitukod ni Kristo. Matod pa sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 20. Munang magpataka-taka lang sila gamit og bersikulo, isibo-sibo dahil dito sa ilang hinimo-himo nga history daw kuno nila. Sukuri nga sila rin naghimo. Muna dili maayo mga kaigsuunan ko. Tanawa na gani na. Kano sa lang namugna ang Romano Katoliko? 1870. Namugna ang Romano Katoliko. Magsige sila ginambog na. Si Kristo daw kuno ang nagtukod sa Romano Katoliko. Nga during nga time, wala pa Romano Katoliko. Nga kanamog na 1870. Di ba sobra kayo kabakak mga kaigsunan ko sa bagay? Nanamag na sa Biblia, Matthew kapitulo 24:24. Mutong ang mga bakakon. Nga nang kita bakakon. Kaya ang ilang ipanood mo, wala sa Biblia. Tuwara sa himo sa mga tao. Himo din sa diferensya. Diferensya nga sila kapag naghimo. May standard diferensya na kuno.
Pero kung tanaw mo, pangutano nimo sa imong tuuhan, Biblia o kanang referensya ninyo nga tao rin naghimo. Oo. Mas dapat yung tuuhan, kung doon na lang yun bitaw saktong pangutok mga kaigsuunan ko ang mga tao. Masabta nila, unang-una, wala kay mabasa sa Biblia nga si Kristo nagtukod sa Romano Katoliko. Waagyod ka, waagyod na mga kaigsuunan ko. Waagyod kay mabasa sa Biblia nga si Kristo ang nagtukod sa Romano Katoliko. Kuha-kuha lang sila isa ka bersikulo nga dili man sakto matod pa nila explicitly, implicitly. Kung tanawon na nimo mga kaigsuunan ko, wala Romano Katoliko sa bagay implicitly na. O kanang malabo kayo. Wala kayo mabasa din na nga si Kristo nagtukod. Sila na, tanaw na ganyan mga kaigsuunan ko, unsay gingon niya. According to the Roman Catholic Church, Jesus Christ daw kuno founded the Roman Catholic Church. According to the Roman Catholic Church, sila na nag-claim lang sila. Hindi sila nag-claim, pero wala gipamatudan ni Kristo. O nga si Kristo yun ang nagtukod sa Romano Katoliko. Unang-una, sobrang pagpamakat manggod ni mga kaigsuunan ko. Sobrang pagpamakat. Kaysa diyang niadto na si Kristo sa langit, wala siya nagtukod sa Romano Katoliko. 29 AD si Kristo niadto na sa langit. Kinsa man tong Kristo ato nagtukod sa Romano Katoliko. Wala. Angkon-angkon lang, puro angkon-angkon. Puro angkon-angkon lang. Gamit dayon og kanang mga referensya. Ang mga referensya nila tinukod sa hinimo ra pud sa mga tao sila ang contributor, mga obispo magyapon ang contributor. So kung tanawon nimo mga kaigsuunan ko, ang purpose ana nga pagtulon-an pagpaglupos sa mga tao. Tanawon nimo kung ginadawat ninyo ang testimonya sa tao, mas labaw ninyong dawaton ang gikan sa Ginoo. Pero nga nung dili sila mudawat tayo sa Biblia. Dito ra sila kanina sa referensya. Basa versikulo 16-18, Mateo 28, 20. Mawala na mga kaigsuunan ko. Pero ato na dayon mahuman sa referensya ni history sa mga baga nga dili man na siya in town. Dapat pag ang Diyos ang pag-usapan, ang Biblia dapat ang pag-usapan. Kaya during that time, nga na si Kristo din na ana ang Biblia, wala pa referensya. So baka ka na mga kaigsuunan ko, kanang paggamit-gamit nila sa Matthew 16-18. Unang-una, wala niya ganit dawata. Ang akong challenge nga, kanang Matthew 16-18, dili si Kristo ang nag-sulti anak. So muna mga kaigsuunan ko, baka ka nang claim nila nga si Kristo ang nagtukod sa Romano Katoliko. Baka. Sige na, punta mo. Okay, given ni Pastor din sa iyang time nga nanapay sa na consume napay sa nabilin nga 33 seconds. So, iya man giweb. So, proceed na ta sa kaning cross examination. Sa afirmatibo, batok sa pagbungkag sa negatibo sa pagpamatod nga ang Roman Catholic Church gitukod ni Kristo sumala sa Biblia o referensya. Afirmatibo. Okay. Brother Jomel, ready ka na ba sa pagpangutana? Andam na. Okay, kung magsugod kag istorya mo ay pagsugod sa imong time. Unang pangutana. Mingon ka ganina Pastor James nga si Kristo wala nagtukod og simbahan. Akong pangutana. Sakto ba ako nadugo ganina nga wala nagtukod sa isang simbahan? Sakto akong pagnugo o sayop? Sakto ang gisulti sa Biblia. Okay, sunod po ko na, kay sakto man. Kining pag-ingon rin sa Mateo 16:18. Ikaw si Pedro, ibabaw ning bato, tukuron ko ang akong simbahan. Akong po na, kinsay na makakani? Ikaw o si Kristo, kategorikal? Ikaw ang namakat, dili si Kristo. Sakto man ang Biblia. Objection ko, Mr. Moderator. Objection. Unsay objection? Mr. Moderator, na tayo rules sa itong debate nga categorical question must be categorical answer. Kinanga responsive ang akong katbang karon nga si Pastor James. Ingon siya ganina wala nagtukod si Kristo og simbahan. Apan mabasa na ako sa Biblia nagtukod si Kristo og simbahan. Akong munang iyo to bagunon categorical. Wala ako sa choices. Okay, pero Pastor
James, palihog kog tubag sa categorical question. Tubag na. Ang akong tubag na sakto ang Biblia, siya ang namakak. Mr. Moderator, objection ko, Mr. Moderator. Okay, unsay Ang objection? categorical, Mr. Moderator, mupili siya sa gihatag sa debater. Kaya, kinsa na makakaingon, ang unsa magipapili sa debater, muna iyang pilyon kay categorical question man. Kinahanglan categorical, mupili si pastor sa akong ipa-choices niya. Kay categorical man ako mangutana. Okay, moderator's time. Okay, ang pangutana is ang pahayag nakita sa afirmatibo nga ang pahayag ni Pastor James opposite kay ang kang Pastor James wala nagtukod si Kristo og simbahan. Una kang pagbasa sa affirmative nagtukod og simbahan si Kristo sumala sa iyang gibasa nga Biblia. So ang iyang pangutana is kinsa may namakak, ikaw ba Pastor James o si Kristo? So natay rolling ha nga ang categorical question must be answer categorical question. So that's our debate rules. So obligado ang both side kung naay categorical question, obligado ang both side mutubag sa categorical question. So palihog kog tubag sa categorical question, Pastor James. Ang namakak din na siya. Dili si Kristo. Mo na akong tubag. Next Pastor, question. objection ko, Mr. Moderator. Okay, objection. Wala man siya may pili sa akong choices. Wala man ko sa choices. Si Kristo o siya. Magpili siya ng dua. Kinsa ba namakak? Si Kristo o siya. Kay mo man Okay, akong kategorical. Pili gid siya. Sa utro ko ha, doon na mo gikasabutan nga roles. Ang inong roles, both side nagkauyunay. Nga ang roles dapat tumanon. Ug usa sa inyong roles nga gikasabutan categorical question must be answer categorical question. So ang nakita sa afirmatibo nga niingon ka nga wala nagtukod si Kristo og simbahan. Unya ang afirmatibo nibasa siya og Biblia, siguro Biblia iyang gibasa og nakabasa siya nga nagtukod si Kristo og simbahan. So ang iyang categorical question kay opposite side man ang inong statement. Opposite side man mo kang Kristo. So kinsa may namakak, ikaw ba or si Kristo? So obligado ka ba na Pastor James kay categorical question man na. Ingon na siya. Ang akong tubag lagi, ingon na siya ang namakak dili si Kristo. Kay ngano, ingon na siya. Pag ingon niya, I will build my church. Wala pa na siya natukod. I will build my church. So wala pa na siya natukod. Wala na siya nakasabot. Wala siya ako ang tubag. Wala siya nakasabot sa versikulo ng iyang gibasa. Next question na lang ko, Mr. Moderator. Parang padayon na, Mr. Moderator. Next question. Wala ka nakasabot sa imong gibasa mo. Okay. Ang Next question. Pastor James, build my church. Pastor But pa James. during the time nag-isip siya na ni Jesus Christ. Wala pa na siya natukod. Next question na po, Pastor James. Next question na po. Next question. So, Kung sa man di ay natukod ang simbahan ni Kristo. Ay, sa Brad. Stop. Paminaw Okay. paminaw sa both side. Kung next question na gali, dili na ka obligado mo tubag Pastor James kay panglapas, panglimbong naman ni sa oras sa afirmatibo. Nag-stop na imong tubag, so dili na ka mo padayon og tubag. Pag ingon ang moderator, next question, hilom na ka kay mangutana na afirmatibo. Palihog lang kog kaning subay sa inyong roles kay kung dili mo musubay sa inyong roles, walay bili nga naa pa ko karon. Okay. Actually, wala man yung kay bilid yan, Mr. Moderator. Pero sige, go. Okay, palaw na ko, Mr. Moderator. Palaw na ko. Para lamig ipangutana ni sunod. Sunod pangutana, kano sa man day natukod ang simbahan ni Kristo? First century o second century? Tubag, categorical. Second o first? Ang simbahan ni Kristo, wala pa na siya natukod hangtod karon. Referring into the church literal. Okay, sunod Next pangutana. Next question. Ingon ka ganina nga naibogos nga comparative version nga gigamit bogos ganina apan karon Pastor James kung mogamit ko karon og dili comparative version sa Biblia kung mabasa nako Roman Catholic Christian Church kung mabasa nako ni karon dawaton man nimo karon nga wala pildi na ka og mamahulay tag sayo. Sige, Okay, sige bro. Dawaton ko na. Bro, dawaton ko na. Pero yun na Pamati sa explanation ha.
Mr. Moderator. Mr. Moderator, Sige. yun na. Ang iyang challenge, dili daw kuno confraternity ang iyang basahon. Yun na siya. Ako nang dawaton kanang iyang challenge. Pagkahuman niya basa, ako kung basahon sa akong Biblia. Pag dili magkatugma, pildi siya. Sige, go. Dawat Okay. ako, sige, basa. Okay, Mr. Moderator. Okay. Idawat na niya, Mr. Moderator. Ako nang masang Mr. Moderator. Okay na. Sige. Para Pag dili ako ipakita, magkatugma, Mr. Moderator, ha? Unsa Mr. nga Moderator. Unsa nga bersikulo? Na, Romans chapter 11. Okay, Romans. Chapter 11, naraw. Chapter 11. Ah, nara. 11 verse. Saan? Romans chapter 11 verse. Pare-presa siya. Unsa nga verse? 11. Paminaw, pastor, ako nang basa. Musapa mga pastor. Unsa nga verse lagi, unsa nga verse? Chapter 11. Unsa nga Para-presa verse? siya nga Bible. Ay ugok unsa nga verse? Pindi na kani karon kay wakay verse. Pindi na kani karon kay wakay verse. Paling, Unsa nga paling verse? ko, kaya ninyo ang... Objection ko, Mr. Moderator. Okay, unsa objection? Ang gisabutan kanina, Mr. Moderator, kumugamit og version sa Biblia. Dili kumugamit og confraternity version sa Biblia. Iya naman ang gidawat. Ngano magsigit-singit naman siya. Kanang gidawat naman kanya. Objection, Mr. Moderator. Objection na, Mr. Moderator. Ang akong gingon, namati ka, Mr. Moderator, ha? Ang iyang challenge, akong gidawat. Pero pagkahumanyag ba dawat, kung dili magkasibo ang iyang gibasa o akong gibasa, buti pa sabot, siya ang pilde. Karon nangayo kog verse, wa siya mahatag. Unsa nga verse? Romans chapter 11. Verse, unsa nga verse? Objection, Mr. Moderator. Ayaw na object nila. Basahan na. Mr. humana. Moderator. Gidawat na. Naunsa mo nga, ako man nag-challenge, Mr. Moderator. Sorry mo sa apel. Humana, Mr. Moderator, humana. Ni-challenge na siya, gidawat na ang iyang challenge. Ako na basahon. Ako na basahon na, ako na basahon na. Unsa Tara. nga bersikulo ayan? Dintels, ako nagsulti si Magrina. Unsa nga bersikulo? Ayaw lagi, Mr. pastor. Moderator. Mr. Pastor. Moderator, unsa nga Yes. bersikulo? Unsa nga Para bersikulo daw plus bro? Bible ni siya. Unsa Mr. daw bro? Baxter na Biblia sa bersikulo. 10:16, Baxter Biblia. Mr. Moderator, unsa nga bersikulo? 10:16 lagi. Unsa daw nga bersikulo bro? Nasa Baxter Bible, bro. Nasa paraphrase mo sa 10:16 ni bro. Baxter na Biblia, bro. Catholic Church yun, bro. Ay, Babasa. unsa nga verse, Mr. Moderator? 10:16. Isultihan na kaganina. Mr. Moderator, unsa nga verse? Ah, wala minaw. Wala donggang, bro. Mr. Moderator, unsa nga verse? Unsa daw nga verse bro? Nasa Baxter Bible, bro. Nara, bro. Kini nga Bible, bro. Unsa nga verse Ah, lagi ito. na unsa mga Baxter naman inuna? Unsa nga verse? 10:16. Catholic Church. Nabasa sa Biblia. Ay sa 16? 16? O wala, hindi bate. Ha? Nene? Okay na. Ha? Oh. Ha? Dapat ka 10:16 sa Baxter. Sige, basa. Mr. Moderator, mas may siguro kasi down mo na. Ikaw ang magbasa. Dili na ako maklaro, dili na akong kuan. Dili na ako maklaro ng God. Mr. Moderator, ikaw ang magbasa diya kay sudahon mo na. Ha? Okay, akong i-post sa Facebook ni Mr. James. Kaya malang di bate. Salamat, Mr. James. Salamat. Bro, Ako po sa Bro, ako. Okay na, bro. Kaya mo na, bro. Lugat na mawalo kay kansi tani pastor ani bro. Sama kay pastor. Okay. Ako i-post sa Facebook mga kaigsunan. Akong i-post. Akong i-post sa Facebook ang among challenge na Pilipinas pastor. Natay version sa Biblia mabasa sa Baxter 10:16. Wala kayo Ako na i-post. Bantay mo basag yang i-delete yang live ha. Salamat kayo mga igsoon. Kinauman na ang debate. Nauman na ang challenge question. Salamat. Wala kayo mabasa, Ugo. Hindi ka na. Paminaw mo both side. Paminaw. Nga, pastor, nibiya na si Brother Jomel. Brother Jomel, nakapa ka? Wala na, hindi na. Nakadungog ka, Mr. Moderator, pag sa nga besh ang iyang gibasa? Kang Webster, Bible ang iyang gigamit. Lagi, unsa nga besh? Unsa nga besh? Na siguro sa paraphrase.
No, Kung para sa press bes na Bible. akong gipangutana man ko, Mr. Moderator. Bes ang akong gipangutana, dili para press. Bes ang akong gipangutana. Dito, dadaan na dito kay iya daw i-post nga nabasa niya. Dili man na yun, ana. Buti ba sabot, wala siya bes nga nahatag, Mr. Moderator. And therefore, it's easy for you to say, he lost the debate. Pildi siya. Kaya wala siya nahatag. Ha? Mr. Moderator, declare it. Sa ako nga side, nabasa man niya. Una, Ugok. Kasi kami nabasa. ng Pastor James. Sa ugok, ayaw mag-inugok, Mr. Moderator. Ayaw mag-inugok. Ugok ang dato, Mr. Moderator, ha? Ayaw, Huwag ka baktos na sa nahanap ng versikulo. professional kani Pastor James. Kaning ang imong pagka kaning kinaiya nga Ang imong pagkaugok, Mr. Moderator, wala ganing siya nahatag nga bersikulo. Kung may pagbasa ko siya nahatag nga bersikulo, ang akong gipangayang bersikulo, dili para pres, ugok mandiay ka, ugok mungguha. ang imong gikasabutan. Nidagan kay pilde. Nidagan kay pilde. Ang akong gipangayo, bersikulo, ugok. Ang akong gipangayo, bersikulo, ugok. Ang akong gipangayo, bersikulo, ugok. Wa ko nag-ingon nga para pres. Nangayo ka ni kong bersikulo sa nga bersikulo. Kaya tinong ka nabasa, ugok man kita. Maski ikaw, ako kang gipangutan ng Mr. Moderator. Ako kang gipangutan ng Mr. Moderator. Gipangutan ng ikaw sa nga bersikulo. Ang imong tubag para pres. Ang imong tubag bakter. Ang imong tubag para pres. Ang akong gipangutan na ugok man di ka. Kung dili ka ugok, Mr. Moderator, ingon ani na siya. Kung dili mo ugok, ingon ani na siya. Pag suguon mo gasin, ang imong paliton, asin, dili bitsit, ugok man di mo. Gipangutan nga bes gani ang akong gipangutan nga bes. Unsa nga bes, unsa nga bes. Mr. Moderator, ugok ka. Mr. Moderator, ugok ka. Ugok mong buha. Ugok mong buha, Mr. Moderator. Sa bagay, pareho man ng mga siyete. Ugok mong buha. Nidaagan kay walay bersikulo.